Ito po si Coach Sentry ay nagbibigay sa inyo ng ideas kung paano mag-aral ng chess opening. So, ang chess opening ay isang sequence of moves or tinatawag na opening sit-up. So, ang reason kung bakit mag-aral tayo ng opening ay para magkaroon po tayo ng magandang posisyon or solid position sa middle game mula opening hanggang middle game. Kasi pag hindi natin magawa ito, delikado tayo baka collapse yung position natin or ma-outplay tayo ng ating kalaban. So yun ang purpose ng opening. So ito po yung move ng white. So ito yung tinatawag na chess opening repertoire. So, kailangan mayroon kayong opening. So, kasama na dito yung chess opening preparation. Paano mo paghandaan yung ganitong klaseng opening. So, mayroon dalawang klaseng preparation. Ito ay nabasa ko sa isang book ng Grandmaster. Yung preparation laban sa future opponent mo. So for example, kung susunod mo na kalaban ay Grandmaster ng Pilipinas, tingnan mo yung kanyang games. So ang tawag doon ay direct sa kalaban mo. So kung yun ang preparation mo, tingnan mo yung mga openings na ginagamit niya. So pero ang tanong, saan mo makikita yung mga games ng ibang Pinoy Grandmaster? Medyo mahirapan ka. So, yung ginagawa lang nila dyan ay nagtatanong or nag-aalaman kung ano yung opening na ginagamit ng kalaban nila. So, para mapaghandaan nila. So, yung next na preparation ay paghandaan mo yung opening, yung lines na ah, gagamitin mo or yung lines na possible na ma-encounter mo sa tournament. So mahirap talaga mag-aral ng ganitong klaseng preparation. So pero kung palagi nyo namang pinapractice, mas mabilis kayo mag-improve kisa maglaro lang kayo ng chess sa ibang mga players. So ito po ang ideas paano natin paghandaan yung opening ng kalaban natin. So kung ang preparation mo ay knight f6 yung gusto mong i-move. So ito yung preparation mo laban sa move na knight f3. So number one, alamin mo yung opening na first move na knight f3. So kung tingnan nyo yung mga books, ito ay nagsasabi na rete opening. So ang setup ng rete opening, kung mag D5 dito, pag G3 ng white, mag D5, mag C4 siya. So yan ang rete. Pero dito makikita nyo sa ilalim na may pangalan na English Symmetrical Double Fianchetto. So ito yung possible ah, position, matranspose sa English opening. So, kailangan alam mo rin dito yung ibang mga pangalan ng opening, yung transposition, kasi yung ginagawa ng ibang player ay transposition. So, dito, after G3,
So yan ang gagawin ng kalaban mo. So yung mangyari diyan, so pwede kang mag laro ng arete. So dito mag D5 ka. So so wag niyong kalimutan, ito yung setup na gagawin niyo sa board. Ganyan. So yung ideas ng knight F3, mag G3 siya, bishop G2, castle king side. So wag niyong kalimutan ang ganyan na setup pag nag knight F3 yung kalaban niyo. Pagkatapos mag-castle yung white, ay kailangan yung tandaan kung ano yung gagawin niya sa susunod na mga moves. Kasi dito ay maraming choices yung white. So, ito yung mga lines na possible na kanyang gagawin. So, kailangan pag-aralan mo rin. Tingnan mo kung ano yung gagawin niya. Okay, so sa mga ibang players na nagtatanong kung ah, ano ba yung, saan ba ito makukuha? Ito yung, or makikita, ito yung binabasa ko dito. So, actually, ito ay ginawa ko ito mula sa game ng mga master. So, ito na yung preparation ko sa mga susunod na tournament. Ginawa ko ito. So, medyo mahirap ito gawin. So, ito ay ginpalo ko lang yung ano, yung makikita niyo sa mga books. Pero kung wala kayo nito, hindi nyo alam paano ang gagawin ito. So medyo mahirapan din kayo. Mahirapan kayo mag-prepare ng inyong ano, opening. So ito ay garantiya na po ito na ma-improve nyo ang inyong paglalaro kung kayo ay nasa advanced player. So ito ay isa ng garantiya na pag na master nyo ito, so preparado na kayo ano, handa na kayo makipaglaban kahit sinong chess master yung ma-encounter nyo pag nag-move siya knight F3. So ito yung preparation after C5. So mayroong tatlong ideas dito yung white. So mag-castle siya. So pwede siyang mag-move D3 or B3. So kung ang second move ng white ay B3 instead of ah, G3. So ganun pa rin yan, matranspose pa rin yan sa English symmetrical. So ang rete, ito yung move na rete. So D3 siya. Pagkatapos yung kanyang ideas dito ay mayroon siyang move na knight B dito, castle king side, knight B dito, ma-C4 or ma-E4. So ang ideas na naman ng ano ng black dito ay nasa front ang tatlong pawns tapos yung knight sa C6. So maraming grandmaster ang gumagamit nito. So ito yung opening na sulit para sa black. Okay, so tingnan niyo po ng mabuti dito. So D3. So yung ibang move dito after C5 ay pwede siyang mag-castle, pwede siyang mag-C4. So kung mag-castle siya ay pwede ka lang mag-knight C6. Okay, pwede ka lang dito mag knight C6 or G6. Okay, so yan ang ano tandaan nyo dito. So pwede ka rin mag E6. So ito yung ginamit na opening ni Grandmaster Erigaise.
So pag nag castle siya, so pwede tayong mag E6. Tapos ganyan ang setup ng white. Castle king side. Okay, so pag nag C4 siya, tapos ganyan yung gagawin. Knight C3. So, para maintindihan nyo yung opening nyo dito, kailangan malaman nyo yung strategy dito sa middle game. So, pag nag B3 siya, wag yung kalimutan mag-C4 yan. Tapos itulak nyo dito yung pawn sa D4. So, tandaan nyo dito yung setup. So, kung kakain dito yung white ay pangit yan dahil ito mayroong isolated sa gitna. Pangit to yung kanyang ideas pagkakainin. So, kinain niya dito. So, ito yung nagiging problema ng white dito, yung kanyang backward pawn. So, dito makikita nyo na hindi niya kinain knight takes. Okay, knight takes d4 pawn takes. Yung ideas kasi ng pawn takes, para yung bishop ay malimitahan, makat off yung bishop. Kasi pag itrin natin yung knights, so yung bishop niya malakas dito sa diagonal line. So kaya hinarangan ng pawn dito. So rook e1. So pag may file, kailangan ma-centralize yung rook. Tapos nag-move d3 yung white. Bishop c5. So wag niyong kalimutan dito yung ideas ng ng white, gaganyan siya. Atake niya yung weak pawn sa d4. So para ma-force ka dito. So ito rin yung target ng black. Pwede siyang ganyan. Atake niya yan. Okay. So ang strategy sa middle game, so tingnan nyo paano atakin ang weak pawn at saka backward pawn. So wag niyong kalimutan ang ganitong position. Okay, so nag knight e5 dito yung white. Gusto niya i-trade yung ah kanyang knight, capture, capture, tapos nag bishop d6, rook e1 o e5. So ganyan na yung nangyari sa position. Nag-push na siya pawn para ma-develop itong bishop. Okay, so kung gusto niyong maglaro ng in-game, so makipag-trade dito ng knight, bishop. Okay, so ang kulang na lang dito ng black ay paano ito ma-release yung bishop, ma-connect yung rooks or paano ma-develop. Okay, dito nag-bishop g4, then bishop f3. Okay, ayan ang sinabi ko na atakihin yan dyan. So, importante ito sa in-game ma-reserve yung bishop kung kaya niya ma-reserve. So, kinain ng pawn, binigay niya talaga. Tapos, bishop e4, kinain ng knight. So, dito makikita nyo na ang black ay mayroon siyang dalawang bishop. Nag-sacrifice lang siya dito ng isang pawn. Ang kapalit ay para ma-activate yung kanyang mga pieces. So ito yung tinatawag na compensation. Para ma-activate yung kanyang pieces, so behind dito sa development yung white, ma-develop yung queen, okay, yung position, rook f1, bishop h3, okay, move bishop f8. Okay, so yung gagawin dito ng black, ng white, gusto niyang ipakain yung kanyang rook sa bishop. So, hindi kinain dito ni Arabin. So, F5, the knight dito. So, bishop takes F1, knight takes F1. Queen takes F1. So, sa bandang huli na ipanalo yan dito ng black. So, maganda naman yung position yung black ay solid yung kanyang center pawn. So, ito dahil opening lang yung
pinag-aralan natin. So, no need na basahin natin ito. Pero kung gusto nyong basahin, so andyan naman yung mga moves, pwede nyo na lang yan i-continue sa inyong chess mat kung gusto nyo makita. So pagkatapos nyo makita ito yung moves, so pwede nyo i-review ulit yung mga moves sa ganitong klaseng position. Pag nag-castle yung white, mag-e6 lang kayo. Pagkatapos castle king side, i-develop yung knight sa c6. So pag nagsipor yung white, okay, diretso mo lang yung pawn, diretso lang natin yung pawn. So wag tayo kakain dito. So yung gagawin nyo ay i-follow nyo yung strategy ng opening nyo sa mga future games nyo. Kung iba yung ginawa ng white, so siyempre wag nyo na itong gamitin. Gagamitin nyo lang ito pag ito yung lines na makikita nyo na magmo-move siya B3. So meaning pag hindi B3, di, pag-aralan nyo na naman kung ano yung magandang gagawin. Okay, so balik po tayo dito sa position na ito. Okay, so yung ibang moves dito ay C4 instead na B3. So pag C4, mayroong move dito na D4. So kailangan i-move mo yan ang pawn dyan. Okay, so ito po yung ready opening. B4, capture. Tapos nag-sacrifice pawn, capture ulit. So kung nag-castle yung white, ay pwede kang mag-move knight C6, tapos mag-D3 siya, mag-move ka A5. So, yan naman talaga yung mangyari dito sa center pawn. Nandyan yung dalawang pawn. Okay, pag Queen E4, Bishop D7, kakain siya, tapos pwede ka na makipag-trade ng Queen. Ayan. So, simple lang pag alam mo ang setup. So, pag alam mo talaga yung opening setup, madali nyo lang talaga ma-move yung tamang moves dito sa opening na ito. Okay, yan po ang C4 lines. Kanina ay B3. Pag nag-B3, mag-E6 lang kayo. So, dito sa posisyon, after D5, so kung hindi siya mag D3, yon ang gagawin niya. So, mayroon po dito Bishop G2, C5. So, yon kanina ang D3, Knight C6, Castle King side. Okay. So, ito yung mangyayari dito pag iba yung gagawin niya. Okay. So, for example, ito. D3, D3 siya. Okay, D3. Knight C6. Okay, Castle. So, ang ibang gagawin niya dito, instead sa E6, okay, so ito yung ibang mangyari dito, pwede siyang mag-move E6. So, pwede rin E5. Okay, so Knight B dito. So, ang move na E5 na in case mag B3 siya, ganun pa rin yung mangyari. B3, Bishop E7, tapos Bishop B2, E5. So, ganun pa rin. Okay, so yung isang move dito, mag C4 siya, Bishop, mag C4 siya dito, Bishop E7 lang. Okay, pag nag Knight B dito, Bishop D6, nag E4 siya. Then D4. Okay, so ito yung gagawin nyo dito. Pag nag-move siya C4 or E4, i-close nyo lang ang center. So ito huwag nyo kalimutan. So pag close ang center, tandaan nyo dito kung ano yung next nyong gagawin. Okay, so ito yung ideas dito. Ano yung next nyong gagawin? So pwede kayong mag-move ng
Bishop A6, tapos Queen D7. Atake nyo sa king side. So, solid pawn, center pawn ang black, castle king side. So, safe na yung position mo. So, mahirapan talaga yung kalaban mo pag ah, maganda yung opening mo. Sulit talaga yung opening mo sa game. Or yung kapag naglaro ka na, alam mo yung opening mo na solid talaga. So, mahirapan yung kalaban mo paano sirain yung position mo. Okay, so pag D4, nag-knight H4, castle king side lang, H3. So, tama ito yung ginawa niya dahil pag nag-bishop E6 ang black, queen D7. So, king H2 lang. So, bishop C7. A4. Okay, yan na ang ideas. Tapos, knight DF3. Nag-move siya H6. Kasi yung ideas dito ng white, pupunta yung kanyang knight dito. Okay, nag-G4. Knight H7. Then, nag-move siya B3. Nag-knight E7 para bantayan yung knight. Or ang plano ng black ay mag-move ng G5 tapos dito. Okay. Or i-trade niya yung knight. Ganyan. Tapos knight takes knight, pawn takes knight. Possible din yan. So knight e5, knight g6, rook g1, rook c8. Okay. So yan ang center ay close. So nag-h4, dahan-dahan dito na umaatake ang white sa king side, queen d7. Ayan ang sinabi ko. Babantayan lang ito ng black na i-push na yung pawn, kakainin yung knight sa f5. Bishop dito, king h8, pagkatapos na bishop h3, okay. Knight f4, attack. Capture, capture. Okay, kinain talaga. Okay, move. So dito, ito na yung paraan dito para sirain yung posisyon ng white. So pag kumain siya, so may move siguro dito na ano, G6. Delikado yung bishop doon. Okay, nag-G6 siya talaga eh. King. King move, capture. Hindi niya kinapture. Hindi niya kinapture dahil matrap naman yung bishop eh. Okay, knight h6. Okay, yan ang nangyari sa position sa bandang huli ay naipanalo po ito ng ano dito na ng black dahil nagbago siguro dito yung isip ng ano ng white kaya hindi na niya na tinuloy dito. So yan ang mangyayari sa position. Okay, so ito ay example lamang ito ay guide lang po ito yung mababasa natin dito na kapag nag-moves knight B dito yung white, tandaan nyo dito ay mag-move yan ng E4. So i-close lang natin yung center. So, yan lang po ang idea. So, kapag nag-C4 yung kalaban dito, instead of knight B dito, so, bishop E7 lang, hintayin lang natin na siya kumain. So, ito po ay English opening na po ito. Okay. Matranspose ito sa English ang ganitong klaseng posisyon. Okay. Yan. So, okay yan ang black sa ganong klaseng posisyon. Bishop C3, Queen C7. Nag-A4, Rook D8, tapos na trade bishop. Okay, knight move. So, nanatili pa rin na maganda yung posisyon ng black. Napaka-solid yung kanyang center pawn. Ito, nag-move siya knight. So, yan talaga yung posisyon na dapat nating ah, tandaan para magamit natin sa tournament. So, kinain. So, yan, nag-move rook. Okay. A4, attack sa pawn, capture lang. Okay, nag-capture. Balik to D7, rook A7. Okay, mayroon ng file so kailangan na dito i-double ang rook. Okay.
Yan. So maganda yung posisyon ng dalawang rook dito kay G6, Queen E5. So dito na nakipag Queen to Queen yung white. Okay, hindi niya naman kinain yung Queen dahil weak yung pawn niya sa B3, King G7, Rook FD1. Okay, okay. So yan lang ang ginawa niya dito, nakipag-trade lang ng pieces. So wala namang problema dito na makikita natin sa black. Mayroon siyang dalawang bishop. Okay, so intact pa rin yung kanyang position dito. Okay, so yan po ang ating opening dito sa tinatawag na reti or English opening. So, transposition. So, dito pag nag-move B6 yung black. So, ito yung tinatawag na English fiancito. So, ganyan. Pagkatapos mag-move ng E6. So, ito po yung characteristic position ng ah, English opening. Ayan. Nag-move. Okay. So, nag-D4 siya. Yung ibang moves ay pwede rin mag-B3. Castle king side yung black. Bishop B2, D6. D6 or D5. So, wag niyong kalimutan kung ito ay gagamitin nyo. Pwede kayo mag B6. Tapos later on mag D6, knight BD7. So, pwede nyo yan i-practice or D5. Instead na D6, pwede kayo mag D5 tulad nito. Kain, kain. Okay, kain lang. Hmm. Yan ang position. Knight A6, Queen takes D4. So, mauwi sa in-game ang ganitong klaseng position. Okay, so balik tayo dito sa main line. Tingnan natin yung position dito sa after B6. Ganyan, tapos Bishop G2, Bishop B7. Castle E6. Okay, C4, C5. Okay, wag niyong kalimutan ang ganitong klaseng posisyon ay English symmetrical yan. So akala ko ay Queen's Indian Fiancito. Ang Queen's Indian Fiancito ay yung puna sa D4. So D4, C4, walang C5. Pero pag may C5 pala dito, ganyan, C4, C5, ganyan. Ay ito po yung tinatawag na English opening. Kasi yung English, ito yung English symmetrical. Knight F3, Knight F6, C4, C5, G3. And tapos B6. Bishop G2, Bishop B7. Castle King side, C5. So yan ang ideas. So dito instead na C5, pwedeng mag-Bishop E7. Pag nag-D4 siya, Castle King side or pag Knight C3, Knight E4. Good yan sa black. Okay. Castle King side. Okay, nag-rook E1 tapos Knight E4. Capture. Okay, so yan po ang kanyang ginawa dito. Okay, so sa ganitong klaseng posisyon, maganda na yan ang posisyon ng black dahil may dalawang bishop. So maganda talaga pag mayroon kayong opening. Okay, so ito po yung ibang nangyari dito sa posisyon na to. Ito yung main line pag nag C4 ay C5. Ganyan yung posisyon. Pag nag D4 siya, kakainin lang. So pag nag B3 siya, ganyan lang, castle, bishop, B2, so mag D5 ka dito.
Okay, so after D4, kakainin lang. Tapos, pwede kang mag-castle. Rook D1, Knight A6. Okay, pwede lang ganyan na move. So, yan po ang idea sa opening na ito. So, bishop move. Pwede rin siyang mag-move dyan ng B3, bishop B2. So, nag-move siya, bishop F4. So, dito nag-knight C5 lang yung kanyang idea. So, pwede yan i-trade dito yung knight. O rook C1. Okay, tingnan natin. Okay. Yan ang sinasabi ko na i-trade niya lang yung knight, bishop D6, kinain lang, tapos gusto niya i-trade yung queen. Capture. Okay. Capture. Okay, nag-move pawn. Queen B7, check. Kinain lang. Okay. So dito hindi nakipag-trade ang black. So gusto niya lang kainin yung mga pawns para ma-balance. Okay, so sa bandang huli nagkamali dito ang black na blunder na talo dito si Magnus Carlsen. Nagkamali pala si Magnus. Talo siya kay Erigaise. Mayroong nakitang tactics kasi dito si Erigaise. So yan lang po ang ating chess opening. So, kung mayroon kayong tanong ay mag-comment lamang kayo ay para sa susunod gagawa tayo ng video kung paano natin i-improve ang inyong opening. Okay.